Nairaffle na sa Division ng Commission on Elections ang petisyon na nagpapadiskwalipika sa mga tulfo para sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Garcia, pasasagutin na ng dibisyon ang mga tulfo hinggil sa naturang petisyon. Si Margot Gonzalez sa report. Nasa dibisyon na ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na nagpapadiskwalipika sa mga tulfo sa May 12 elections. Ang respondent sa petisyon ay sina ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at Ben Tulfo na parehong tumatakbo sa pagkasenador. Gayon din si ACT-CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo at si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo na parehong re-electionist naman sa paparating halalan. Respondent din sa DQ case ang first nominee ng Turismo Party List Group na si Wanda Tulfo Teo. Si Jocelyn at Ralph Wendell Tulfo ay asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo. Habang nakababatang kapatid naman ito, sina Erwin, Ben at Wanda Tulfo. Ayon pa sa petisyon, bigo ang mga respondent na magkaroon ng sapat na requirement para sila'y maituring na national-born citizens sa ilalim ng konstitusyon. Matatanda na minsan ang inamin ni Erwin Tulfo na naging American citizen ito noong taong 1988. Pero naibalik daw nito ang kanyang Filipino citizenship noong taong 2022. Dahil sa mga nasabing ground, hindi raw dapat makatakbo pa sa 2025 national at local elections ang mga Tulfo. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, pasasagutin na ng First Division ng mga Tulfo hinggil sa naturang petisyon. Pinakausap ko lang ang mga miyembro ng First Division, sinabi na nila na nasa kanila yung and they will now be issuing, I think today or the latest by tomorrow, the necessary summons, and they likewise expressed the opinion that they will be calling for a full-blown hearing on this matter. Ang senatorial candidate na si Tito Soto, kumpiyansa naman na hindi sila tatamaan ng issue ng political dynasty. May iilan din kamag-anak sa posisyon si Soto na tumatakbo ulit sa susunod na halalan. Iba naman yung sa amin eh. Ako'y tumatakbo senador eh. Yung anak ko, Vice Mayor ng Quezon City, ang layo nun. Tsaka hindi hand-me-down yun. Si Vico, Mayor ng Pasig. Si Wahoo, konsehal ng Tsaka hindi na hand-me-down yung like a dynasty na hindi kami magkakasama, hindi kami pare-pareho ng tinatakbuhan. Ayon naman kay Senator Albert Ping Lacson, kailangan muna ng konkretong batas para matukoy kung sino ang mga talagang tatamaan ng political dynasty. Kasi kailangan talaga ma-define natin ano ba yung dynasty. Ilang degree, consanguinity or affinity. In the absence of any enabling law, paano natin ma-implement? Wala nga law. Kasi yung Constitution, dinesign ito, hindi ito self-executory. May mga iniwan silang bahala ang Kongreso dyan. Ito yung general principles. Pero bahala kayong magpasa ng batas tungkol dyan. Para rin sa succession. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Mark Gonzalez, SMNA News.